Maliban naman po sa mga lansangan, bantay sarado rin ang mga daan ng tubig at dalampasigan sa Zamboanga City. Bunsod pa rin po yan ng umiiral na martial law sa Mindanao. Natuto na raw sila mula po sa Zamboanga Siege noong 2013. At live naman mula sa Zamboanga City, may unang balita si Mark Zambrano. Mark? Connie, patuloy pa rin ang mahigpit na seguridad dito sa buong Zamboanga City sa pagpapatupad ng martial law sa buong Mindanao. Hindi lang mga lansangan ang binabantayan sa ngayon, Connie, pati na ng mga otoridad sa lungsod ng Zamboanga. Pati ang mga daan ng tubig at mga dalampasigan masusing binabantayan. Kahapon nag-inspeksyon ng Coast Guard sa mga bangka at vapor. Pinataas ang mga kamay ng mga tripulante para makita kung armado o hindi. Ininspeksyon din ang lahat ng banyera at laman ng cargo hold nito. Walang tigil din ang patrolya ng Parola-class patrol vessel na BRP Tubataha sa karagatan ng Zamboanga, Lanao del Sur, Sultan Kudarat at Cotabato. Pati ang Santa Cruz Island na tourist spot ay binabantayan. Aminado ang PCG na hindi madali ang kanilang trabaho dahil 167 nautical miles ang kailangang bantayan kasama na ang baybayin ng Basilan. Pero batid nilang kailangang bantay sarado ang waterways at coastlines ng Zamboanga City, partikular ang East Coast. Dito din kasi nakalusot noon ang grupo ng MNLF na sumalakay sa Zamboanga noong 2013. Connie, ngayon tahimik pa rin dito sa Zamboanga habang iniintay nga yung implementation ng guidelines dito sa martial law. At ang napapansin lang natin dito yung sa mga kalye na inspection natin 2 days ago ay mas pinaigting na yung mga checkpoints. In fact, nung nakita natin ay pinapababa yung mga bintana at lahat ng kargamento ay tinitingnan. Dahil nga ang ayon mangyari ng local government na Zamboanga City, Connie, ay yung spillover nga ng violence at baka may makalusot dito ng mga lawless elements mula Marawi at yan ang posibleng pagsimulan ng gulo dito sa Zamboanga City. Connie? Yes, pero pwede ba namin malaman ano yung reaksyon ng ating mga kababayan dyan sa nangyayari sa Marawi at syempre doon sa pagdedeklara ng martial law sa Mindanao? Connie, kahapon pinuntahan natin yung area ng Santa Catalina. Kung matatandaan ninyo, ito yung area na talagang nabombard ng Zamboanga Siege. Yung KGK building doon na naging kuta ng MNLF ng Zamboanga Siege, may mga nakatira na, naayos na yung buong area. Yun yung kinausap natin, yung mga nakatira doon. Yung iba sa kanila nagtataka kung bakit nung rehimen ni Pangulong Noynoy Aquino ay hindi nagpataw ng martial law nung Zamboanga Siege na tinuturing nilang mas matindi nga naman daw kaysa doon sa nangyayari dito ngayon, ngayong 2017. Yung iba sa kanila, Connie, hindi maiwasang mangamba. Dahil nga nung nababalitaan nila yung matinding nangyayari dyan sa Marawi City, ay natatakot sila na baka mag-spill over na naman dito. At ang matinding maapektuhan na naman daw yung kanilang kabuhayan at ang kanilang mga anak na magkakaroon ng problema na naman sa pagpasok. So, hindi pa rin sigurado at hindi makampante ang mga residente dito sa Zamboanga. Lalong-lalo na hindi pa rin nagiging normal ang sitwasyon dyan sa Marawi City, Connie. Pero generally, Mark, dyan ay bukas naman ang lahat ng mga establishmento. Normal pa rin ang sitwasyon dito, Connie. Wala pa tayong nakitang warrantless arrest or search dahil nga hindi pa fully implemented ang militarization dito hanggang ibaba nga itong implementing rules and guidelines ng martial law. So yung komersyo dito, yung pamumuhay ay normal pa rin. Bagamat nababagabag yung mga tao dito sa mga posibleng mangyari sakaling magpatuloy ang karahasan dyan sa Marawi City, Connie. Sa may Cotabato kasi, meron na silang patakaran doon na no ID, no entry. Diyan ba nagbabalak din, Mark? O meron na ba tayong nasisimula na nakikita na magpapatupad na dyan? Sa ngayon, Connie, wala naman. Pero dun sa area ng Rio Hondo kahapon, nung nagpunta kami, yung ilang mga barangay officials ay nagsimula ng mga olekta ng mga ID para masiguro kung sino talaga yung residente ng lugar at sino yung mga dayo. Ito yung ginagawa nilang precautionary measures para nga hindi makapasok dito yung mga lawless elements, Connie. Maraming salamat sa iyong update sa amin, Mark Zambrano.